Try ko uli at nag-e-echo yung isa, ano? Top-down analysis tayo ng gold monthly. So ayan, establish naman yung support and then resistance. And then weekly. So kinuha ko yung previous week, ayan. Then yung low niya, tapos yung high. Kaya lang yung low niya ngayon, kino-cross na. Ayan. Yung price nasa ilalim na, pwede na natin i-convert ito into resistance as well. Ayan, resistance na pala siya. Since nasa ilalim na yung price. And then, daily. Ayun. So, kung titingnan natin tong candlestick na to, bearish na siya, tapos may rejection pa ng sa taas. So, sellers in control, ano? And then, yung price nasa ilalim ng resistance. This is the support. Previous support. And now, turns resistance. Pero daily yan. Subukan nating bumaba ng 4 hours. So ayan, meron ng rejection, ano, na namumuong rejection. And at the same time, yun nga, yung price na sa ilalim na. Sa ilalim na. Kung medyo natatakot-takot pa kayo dyan, medyo antayin nyo yan. Pwede, antayin nyo yan. Pero kung gagamitin natin yung 4 hours, this is clearly a breakout from the support. Kaya lang, ito nga, meron dito, ayan. So, baba tayo ng lower time frame na 1 hour para mas makita natin. So, ayan. So, ito ngayon yung consolidation, di ba? Ito yung kahapon pa nag-breakdown and then kanginang maga nagpo-pullback siya, then nagkaroon ng consolidation. Ito, until now nagko-consolidate, ano, pero as per PPI kahapon, talagang ang gold, ang USD, ang PPI kasi 0.9, ano, Producers Price Index, maganda yung lumabas na PPI, kaya good din para sa US, no. Kaya nga, bad for XAU. So, there is a chance talaga na babagsak ito. And at the same time, kung titingnan natin yung daily, ayan talaga siya. Pinipilap niya tong fair value gap na to ng daily. Tapos, andito yung buyer zone. Bababa ka ng 1 hour, lalo mo makikita yung buyer zone. Yan, no? Linisin natin. Ayan. Ayun yung maliit na consolidation, pero titingnan nyo to. Ito na yung structure, market structure. So, this is high, lower high, low. So, most likely, nagkikreate siya ng another lower low. Saan? Ito yung buyer zone. Ito yung fair value gap na kino-close niya. And sa mga previous natin mga Zoom, talagang sinasabi natin is babalikan niya. Ayan, binabalikan niya. Dahan-dahan nga lang. And following the result of PPI, again, PPI is good. USD is good. XAU is pababa. Ayan. Kaya lang merong another news mamaya, ano? So, pag tiningnan natin news mamaya, retails, pag tinignan nyo retails mamaya, ayan, oh. Ang retails mamaya is forecast, ano, from 0.5 to 0.3. Pag tinignan mo yan, 0.5 to 0.3,
Actual greater than forecast is good. So, mamaya kung bababa yan, hindi maganda sa USD. Ano pwedeng mangyari pag ganon? Pwedeng pagdating dito niyan, aangat na naman. May ganon. O kaya, pagdating dito, biglang aangat. Tas, pwedeng ganon. Pero sa ngayon, pinapakita niya na pabagsak siya. Yan. So, kung maghihintay kayong lumabas ng konti dito yan, the better. Pero, yung malalakas ang loob, pwede na kayong mag-sell. Ganon. Pwede na. And then, always set your stop loss above the resistance. Okay, good luck. Hindi ko na isama yung USD. At para maibigay ko kaagad to sa inyo. And good luck. Kanina, na doble kasi dalawa pala yung dalawa yung OBS na nabuksan ko. Kaya nag-e-echo.